Naliligo ang aking ina sa tabi ng ilog nang, hindi inaasahan, nakita siya ng hari ng dragon, na naglalakad-lakad. Bago pa siya makapag-react, sapilitang dinala siya sa palasyo ng dragon. Hindi inaasahan, wala pang kalahating buwan ang lumipas, lumaki ang tiyan ng aking ina. Noong una, labis na natuwa ang aking ina, iniisip na malapit na siyang maging ina ng dragon, na mamumuno sa lahat. Ngunit ang hari ng dragon, nang malaman ito, ay hindi lamang hindi natuwa kundi nagalit din. Ikinulong niya ang aking ina sa isang bilangguan sa tubig, na ipinahayag na lalamunan niya ang bata upang madagdagan ang kanyang paglilinang ng 100 taon kapag ipinanganak na ang anak ng dragon. Gusto lang ng aking ina na lumaki akong ligtas. Sa araw ng aking kapanganakan, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang makatakas sa ilog dilaw at ipinagkatiwala ako, ang kanyang bagong silang na anak, sa isang mahina at nanghihinang berdeng ahas sa pampang ng ilog dilaw. Nagmakaawa ang ahas, pakiusap, protektahan mo ang aking anak. Ang batang ito ay ang anak ng dragon, at tiyak na tutulungan kanya sa hinaharap. Walang salita, nawalan ng lahat ng lakas ang aking ina at tinangay ng rumaragas ang ilog dilaw, na wala sa umiikot na tubig. Hindi inaasahan, sa sumunod na segundo, inilabas ng malubhang sugat ang berdeng ahas ang dila nito, pagkatapos ay nagiba ang anyo, naging isang batang babae na nakasuot ng berdeng damit na yumakap sa akin. Ang babaeng pinagbago ng berdeng ahas ay nagngangalang Liuloli. Siya ang naging aking Panginoon kalaunan. Nang gabing iyon, ikinalat niya sa buong lupain na ako ang anak ng dragon. Sinasabing ang sino mang makakuha ng anak ng dragon ay tataas ang kanilang karera at reputasyon. Ngunit nagtakda ang aking Panginoon ng isang patakaran, tanging ang mga batang babae na ipinanganak sa taon ng Phoenix, sa araw ng Phoenix, ang maaaring tumanggap ng anak ng dragon. Sa sandaling kumalat ang balita, ang lugar sa harap ng bahay ng aking Panginoon ay puno ng mga tao. Lahat ay nagmadaling pumirma sa kontrata kasama ko. Sa una, ang ilan ay nag-alinlangan, ngunit ang aking Panginoon ay hindi nagsalita, ikinakaway lamang ang kanyang kamay. Automatikong bumuhos ang malakas na ulan sa loob ng 3 talampakang radius sa paligid niya. Nang makita ito, lumuhad ang lahat, nanalangin na sana ay mapili ang kanilang mga anak na babae. Pagkatapos ng masusing proseso ng pagpili, pinanatili ng aking Panginoon ang 18 taong gulang na batang babae. Pagkatapos ay hiniwa niya ang aking mga dulo ng daliri upang ang bawat batang babae ay makagawa ng kontrata sa akin, at pinabantayan nila ako sa buong gabi. Nang gabing iyon, kumidlat, at isang pambihira, na umabot sa 1 siglo ang haba ng ulan ay nagsimula. Ang Yellow River ay rumaragasan parang isang baliw na halimaw, paulit-ulit na humahampas sa pilapil, dala ng hangin ang nakakapangilabot na ungol ng isang dragon. Ngunit sa kabutihang palad, sa proteksyon ng mga batang babaeng iyon, nakatulog ako ng mahimbing hanggang umaga. Kinabukasan, inanyayahan ng aking Panginoon ang mga batang babae pabalik at sinabi sa kanilang mga pamilya na mula sa araw na iyon, ang mga batang ito ay tiyak na magiging mga natatanging individual sa lahat ng kanilang larangan. Gayunpaman, ang kanilang magandang kapalaran ay tatagal lamang ng 18 taon, pagkatapos ng 18 taon, may isang taong kailangang gumawa ng isa pang kontrata sa kanyang disipulo, kung hindi, dapat asahan ng lahat ang malaking sakuna na darating. Gaya ng hinula ng aking Panginoon, ang 18 batang babae na nakipagkontrata sa akin ay pawang mapalad. Ang yumaman ng maaga ay nagkataong nakakuha ng tiket sa loto sa kalye. Gayunpaman, nanalo sila ng jackpot na mahigit 1.7 trilyong dong, habang ang yumaman ng huli ay nakatanggap ng balita pagkalipas ng 6 na buwan na ang kanyang bayan ay kinukumpiska, na may kabayarang umaabot sa daan-daang bilyong dong. Ang lahat ng 18 pamilya ng mga batang babae ay yumaman ng magdamag. Nagbago ang buhay ng isang tao, at nakinabang ang buong pamilya. Lahat ay umangat sa katanyagan sa isang hakbang lamang. Ngunit hindi pa rin masaya ang aking Panginoon. Hanggang sa gabi ng aking 8 kaarawan, nang ang maaliwalas na kalangitan ay biglang natakpan ng maitim na ulap na tumatakip sa buwan. Ang mga wind chime sa looban ay walang tigil na tumutunog, ang ekspresyon ng aking Panginoon ay labis na malungkot. Bigla, nagtusok siya ng 7 espada sa looban, sinunog ang isang anteng-anteng, at sinabi sa akin, pagkatapos ng hating gabi ngayong gabi, ikaw ay magiging 8. Sa susunod na 10 taon,
kailangan mong tumira sa bahay ng isang batang babae na nakipagkontrata sa iyo, araw at gabi, at hindi kailanman aalis sa kanyang tabi. Pagkatapos ng isang buong taon, kailangan mong lumipat sa susunod na bahay. Kung mabubuhay ka, kung mabago ka, iyon ang iyong kapalaran. Guro, ano ang ibig mong sabihin dyan? Ako ay isang anak ng dragon. Kapag naamoy ng hari ng dragon ang aking aura, darating siya at lalamunan ako. Sa loob ng 8 taon mula nang ako ay ipanganak, bawat taon ay nanatili ako sa aming bahay kasama ang dalagang phoenix na nakipagkontrata sa akin, hiniram ang kanyang enerhiyang yin upang itago ang enerhiya ng dragon sa loob ko. Ngunit ngayon ay masyadong naubos ang aking mahiwagang kapangyarihan, at kailangan kong mag-isa para matulog. Sa natitirang bahagi ng paglalakbay, kailangan mong maglakad ng mag-isa. Pagkasabi nito, yumuko ang aking Panginoon. Ang mga mata ng aking Panginoon ay nagpakita ng isang walang kapantay na kaseryosohan. Ang mga mata mo ay nagising na parang mga gininto ang pupil ng dragon, ngunit wala ka pa ring kakayahang protektahan ang iyong sarili. Bago ka tuluyang magising, kailangan mong magpanggap na bulag. Iyan ang tinatawag na pagtatago ng sarili. Pagkasabi nito, binigyan ako ng aking Panginoon ng isang pares ng madilim na salamin at ang address ng natitirang babae. Sa sandaling iyon, tiningnan niya ako ng malalim. Ang kanyang figure ay unti-unting nagiging malinaw, sa wakas ay naging isang manipis na asul na usok na naglaho sa gabi. Kinabukasan, isinuot ko ang aking madilim na salamin, hinawakan ang 10 baraha sa aking kamay, bawat isa ay nakaukit ng mga address ng mga babae, at lumabas ng pinto ng mag-isa. Kumuha ako ng isang baraha ng random, sinundan ng address papasok sa lungsod, at malapit sa bahay ng babae, nagkunwari akong nagtanong ng direksyon, maingat na naglakad papunta sa pintuan at pinindot ang doorbell. Ang taong nagbukas ng pinto ay ang ina ng babae. Kinuha ko ang token mula sa mga nakaraang taon at nagmakaawa sa kanya na payagan akong manatili ng 1 taon. Sa una, ang babae at ang kanyang pamilya ay medyo magalang sa akin. Ngunit unti-unti, matapos malaman na wala na ang aking Panginoon, ang kanilang pakikitungo sa akin ay lubos na nagbago. Naaalala ko ng malinaw, noong ako ay 14, nakatira ako sa bahay ng pang-anim na babae. Ang pangalan niya ay Bai Dingding, at lumaki siyang isang magandang babae, na may kumikinang na mga matang parang bulaklak ng peach, na nagpapahiwatig na ng isang mapang-akit na kagandahan. Kalaunan, bawat kilos niya ay parang isang mayamang dalaga. Noong panahon ko sa kanyang bahay, hindi niya ako kailanman tiningnan ng may tunay na mga mata, tinatrato lamang niya ako na parang isang alagang hayop. Hindi lamang siya tumanggi na matulog sa iisang kama namin, kundi pinagbawalan din niya akong hawakan ang anumang bagay niya. Mas malala pa, dahil nakita niyang bulag ako, pinipilit niya akong hugasan ang kanyang mga paa, minamasahe siya, at bigyan siya ng tuwalya araw-araw. Kung hindi siya nasisiyahan, hindi niya ako bibigyan ng pagkain, hindi niya ako papayagang matulog, at hindi niya ako papapasukin sa bahay. Noong araw na nanatili ako ng 1 taon at naghahanda ng umalis, pagpasok ko pa lang sa pinto, may mga paputok na sa loob para magdiwang. Ang tunog ng mga paputok ay parang mga karayom na tumutusok sa aking puso. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng galit at hinanakit. Kalaunan ko lang talaga naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay ng umaasa at mapagkakatiwalaan. Sa tuwing papasok ako sa bahay ng isang bagong babae, puro titig at mga pakunwering salita ang aking sinasalubong. Lumaki ako araw-araw sa ilalim ng malamig na mga titig at mapanghamak na laway. Mabuti na lang at hindi ko sinayang ang aking oras. Sa paglipas ng mga taon, hindi ko lamang pinagkadalubhasaan ang lahat ng kasanayang ipinamana ng aking amo kundi ginaisin ko rin ang natutulog na ugat ng dragon sa loob ng aking katawan. Ngunit binalaan ako ng aking amo na huwag gamitin ang mga ito, dahil kung gagawin ko, ang katotohanan na hindi ako natutulog ay mabubunyag. Sa puntong iyon, ang hari ng dragon, na gustong lumunin ako, ay agad akong susundan. Malinaw na mayroon akong napakalaking kapangyarihan, ngunit hindi ko maipakita kahit isang pahiwatig nito. Ang nakakasakal na pakiramdam na iyon ay nagpahirap sa akin sa loob ng 10 taon. Hindi ako lumipat sa bahay ng huling babae noong halos 18 taong gulang na ako. Ang pangalan niya ay Meng Zhao. Ngayon, ang kanyang pamilya ay isang malaking manlalaro sa industriya ng real estate.
At siya mismo ay isang sumisikat na bituin sa mundo ng entertainment, na napapalibutan ng mga tagahanga. Marahil dahil nakikita niya akong bulag at hindi nagbabanta, walang hiya niyang iniuwi ang kanyang spoiled rich child boyfriend. Araw-araw, sadyang ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa harap ko, naniniwalang tunay akong bulag at walang nakikita. Isang gabi, naglandian pa sila sa harap ko, naghahanap ng mga thrill. Ang bulag na iyon ay nakaupo pa rin doon at nanunood. Hindi mo ba nakikita ang kortina? Huwag mo na siyang pansinin, isa lang siyang bloke ng kahoy, hindi siya nakakakita. Halika rito. Sa sandaling iyon, ang nakakabinging tunog at nakakasukang hininga ay bumalot sa lahat ng aking pandama. Ito ay parang pagtataksil sa harap ko mismo, ngunit hindi ko mapigilan ang aking sarili na magalit. Naikuyom ko ang aking mga kamao, nakatitig ng blanko sa tatlong pinakamasakit na segundo ng aking buhay. Dahil dumating na ang isang taong palugit, ito na ang huling taon na paprotektahan ako ng 18 babae. Para patuloy na mabuhay, ngayong gabi ay kailangan kong pumili ng isa sa kanila. Para may sagawa ang seremonya ng kasal, sa bisperas ng bagong taon, bumalik ako sa aking lumang bahay. Isinabit ko ang pulang laso ng sutla na inihanda ko noon pa man at sinindihan ang mga kandila ng dragon at phoenix. Sa pagtingin sa bahay na puno ng kagalakan, ang aking puso ay napuno lamang ng walang katapusang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Sa loob ng 18 taon, nakita ko ang tunay na mukha ng bawat isa sa kanila. Sa panimula ay hindi ako naniniwala na kahit isa sa kanila ay kusang loob na makikipagkontrata sa akin. Kung walang sasang-ayon, sa hating gabi ngayong gabi, lilito ang hari ng dragon at lalamunan ako. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang pamilyar na figure ang tumama sa akin ng malalim. Ito ay si Master Liu Luoli. Ang kanyang anyo ay nanatiling hindi nagbabago, bata pa rin at napakaganda gaya ng dati, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang kanyang katawan ay medyo transparent, na parang isang bugzo ng hangin lamang ang kayang tanggayan ito. Lumapit siya sa akin, tinitigan ang damit pangkasal na suot ko, isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang mukha. Mahal ko, ang laki mo na. Ang ganda mo sa iyong damit pangkasal. Sabi ni Master Liu, dahan daw ang inaayos ang mga kulubot sa aking kwelyo. Nag-aalala ako, kaya pinilit ko ang aking sarili na pumunta rito para makita ka. Ngayon ay iimbitahan ko silang lahat na 18 rito. Pumili ng isa sa kanila na gusto mo. Pero Master, kahit napiliin ko, papayag ba sila? Tumigil ang mga galaw ni Master Liu, pagkatapos ay mahina siyang nagsalita, manalig ka, kung sapat na silang matalino, magmamakaawa silang makipagkaibigan sa iyo para mabayaran ang utang mula pa noong mga nakaraang taon. Pero paano kung ayaw pa rin nilang magbayad? Malungkot kong tanong. Tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig at marahang humadjijak, pagkatapos ay yumuko malapit sa aking tainga at bamulong, kung hindi sila magbabayad, humanap ka ng paraan para mabawi mo ito. Huwag mong ipahiya ang iyong Panginoon. Namula ang aking mukha, hindi lubos na naunawaan ang ibig nilang sabihin, at yumuko na lang ako. Tiningnan nila ako ng may awa sa kanilang mga mata, nag-atubili ng matagal, at sa wakas ay kumuha ng isang supot na seda at inilagay ito sa aking kamay. Kung walang gustong buksan ito. Pero, huwag mo nang isipin, huwag mo itong buksan maliban kung talagang kailangan. Natatakot akong hindi mo ito matitiis. Tumalikod ang Panginoon, gusto sanang magsalita ngunit natigilan. Magtatanong na sana ako ng paglilinaw ng kinuha ng Panginoon ang mga card na may mga address ng mga babae at lumabas ng pinto. Panginoon, kung ayaw nilang sumama, hayaan na natin. Huwag mo sanang gamitin ng basta-basta ang iyong mahika. Agad kong tinawag ito ng may pag-aalala, ngunit walang tao sa looban, naiwan akong mag-isa. Mahigpit kong hinawakan ang supot na seda, naiinip akong naghintay sa paglubog ng araw. Sa wakas, umalangaw mula sa malayo ang mahinang ugong ng makina. 18 mamahaling sasakyan ang nakapila sa harap ng aking sira-sirang patio. Bumukas ang mga pinto, at isa-isang lumabas ang 18 magagandang babae. Masasabing tunay silang inaalagaan ng swerte, bawat isa sa kanila ay may kaaya-ayang pangangatawan at walang katapusang mahahabang binti, halos mabulag ako. Ako, na nakasuot ng salaming pang-araw, ay patuloy na nagkunwaring bulag, palihim na pinagmamasdan sila. Pagpasok pa lang nila sa patio, pinakipot ng 18 babae ang malawak na bakuran.
Kakaibang matindi ang kapaligiran, puno hindi lamang ng amoy ng pabango kundi pati na rin ng hindi nakikitang amoy ng pulbura. Mas kakaiba pa, bawat babae ay may dalang itim na plastic na bag, na tila may laman na isang bagay na napakasikreto. Si Bai Dingding ay nakasuot ng maikling damit na may asul na palamuti, ang kanyang figure ay matangkad at balingkinitan, ang kanyang mga mata ay malamig at mayabang. Ngunit hindi ko makalimutan ang mga araw na pinilit niya akong hugasan at imasahe ang kanyang mga paa. Si Su Mengzhou ay nakasuot ng itim na balabal sa ibabaw ng isang mahabang lilang damit, ang kanyang buong katawan ay nagpapakita ng isang napakalakas na aura ng isang mayamang dalaga, ang kanyang figure ay imposibleng itago. Pero pinagtaksilan niya ako, hindi ko siya kailangan. Nakasuot si Wang Chengcheng ng matangkad na pulang gown sa gabi, kahit na mukhang matalas ang kanyang mukha, ang kanyang kasuotan ay puno ng ambisyon. Bukod dito, naaalala ko ng malinaw na noong bata pa siya, sinasadya niya akong dalhin sa gitna ng kalsada, gusto niyang masagasaan ng kotse. Si Anran ay nakasuot ng simpleng puting damit, nakatayo roon ng tahimik. Kahit na pinunan niya rin ako dahil sa pagiging marumi, tila wala naman siyang ginawang labis na kasuklam-suklam sa akin. Bukod pa rito, base sa kanyang hitsura, tunay na taglay niya ang tipikal na mapalad na katangian ng isang babaeng nagdadala ng swerte sa kanyang asawa. Habang kinikimkim ko pa rin ang aking pangarap na pumili, biglang lumingon si Su Mengzhou upang purihin si Bai Tingting. Ate Dingding, ang haba ng iyong mga binti, perpekto itong maging drumstick para sa kanya. Bakit hindi ka pumirma sa kanya? Natawa ang iba sa mga sinabi ni Su Mengzhou. Gaya ng inaasahan, ayaw nilang lahat, ngunit nang lumalamig ang aking puso, isang boses ang muling nagpaningas ng pag-asa. Tama na, Su Mengzhou, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Total, nandito naman tayong lahat. Lahat tayo ay ikinasal kay Chen An noong mga bata pa tayo. Kung talagang gusto niyang pumili ng isa sa atin para gumawa ng kontrata, karapatan niya iyon. Ang nagsalita ay walang iba kundi si Bai Dingding, ang dating nagtrato sa akin na parang isang katulong. Anong tama? Sa tingin mo ba panahon pa rin ito ng feudalismo? Kung hindi ko aaminin na pumirma ako ng kontrata sa kanya, kung gayon anuman ang gawin niya sa akin ay wala akong pakialam. Malamig na sabi ng isang babae. Sumunod-sunod na sumingit ang ibang mga babae. Tumayo si Bai Dingding, lumabas sa karamihan, at sinabing, "Konsensya, kinaladkad ba kayong lahat ng mga aso? Tingnan mo ang mga damit na may disenyo na suot natin. At ang mga supercar din dyan, lahat ay dahil sa swerte ni Chen An. Hindi maaaring maging walang utang na loob at hindi tapat." Agad na tumahimik ang buong patio, lahat ay nabulunan sa mga saway. Tiningnan ko si Bai Dingding nang hindi makapaniwala. Maaari kayang nakatingin ako kay Ren. Ang dalagang minsang nagpahugos sa akin ng kanyang mga paa at nagtrato sa akin na parang alipin. Siya ay isang taong may malambot na puso na may matigas na panlabas na anyo. Ngunit napakabilis, sa karamihan, si Su Mengzhou, sa kanyang mamahaling puting damit, ang unang bumasag sa katahimikan. Anong pasasalamat? Hindi ba't pinrotektahan natin siya ng isang taon? Kung wala tayo, matagal na sana siyang namatay. Hindi ba't maituturing na pabor iyon? Oo, isa na itong draw. Nanlaki rin ang mga mata ni Wang Chengcheng sa tabi niya, puno ng pandidiri ang mukha. Malas lang niya iyon. Kaninong paraan iyon? Sa nakikita ko, kabaligtaran iyon, siya ang kumakapit sa atin at ayaw bumitaw. Kung wala sa inyo ang may gusto sa kanya, hayaan ninyo akong pakasalan siya. Babayaran ko ang utang ko sa kanya ngayon. Ano, aktibo talaga siyang gumagawa ng kontrata. Sa sumunod na segundo, dahan-daang naglakad si Bai Dingding papunta sa bahay. Natigilan ang ibang mga babae, paulit-ulit na sumisigaw. Gusto ba talaga niyang pumirma sa kanya? Ngunit pagkatapos ng unang pagkabigla, isang itsura ng pagiging mapang-asar ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Chen An, nandyan ka ba? Isang matamis na boses ang tumawag mula sa labas ng pinto. Si Bai Dingding iyon. Sa sobrang tuwa ko ay nanginag ang mga kamay ko, at mabilis kong ginawa ang aking karaniwang kakatuwang kilos. Hinanap ko ang pinto. Para mas maging kapani-paniwala, nagkunwari pa akong hindi napansin ang aking tinatapakan at natisod sa may pintuan. Agad na nagpatawa sa buong patio ang eksenang iyon. Sumakay si Bai Dingding para tulungan akong makatayo. Mr. Chen An, ayos ka lang ba? Sa sandaling iyon, talagang naantig ako.
Akala ko pa nga ay naawa na sa akin ang langit, ngunit nang ibubuka ko na sana ang aking bibig para sumang-ayon, sa pamamagitan ng kanyang madilim na salamin, nakita ko ang isang mapang uyam ng ngiti na biglang lumitaw sa kanyang karaniwang maamong mukha. Mr. Tranan, dumating na ang magandang panahon, magpakasal na tayo at gumawa ng ating mga panata. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang isang palaka na puno ng tagihawat mula sa kanyang handbag. Hinawakan niya ang palaka sa harap ko, ang kanyang boses ay nakakasukang matamis. Mr. Tranan, halikan mo ako agad. At doon natapos ang seremonya. Natigilan ako. Lumabas na gusto niyang samantalahin ang kawalan ng amo. Gamit ang palaka para isagawa ang seremonya ng kasal sa kanyang lugar. Sa pamamagitan ng kanyang madilim na salamin, tiningnan ko ang iba pang 17 na babae, walang kahit isa ang nagsalita para pigilan ang pakana ni Bai Dingding. Sa wakas, tiningnan ko si Anane, siya lang ang naaalala ko na hindi pa ako kailanman pinagsalitaan ng masama. Sumulyap siya sa ibang mga babae, pagkatapos ay sa akin, at sa wakas ay tahimik na umatras sa likuran ng karamihan. Sa sandaling iyon, lumubog ang puso ko sa ilalim ng karagatan. Bakit hindi mo pa ako hinahalikan? Pagkatapos nating maghalikan, pupunta tayo sa silid kasalan. Tinakpan ng mga babae sa paligid namin ang kanilang mga bibig, sinusubukang pigilan ang kanilang pagtawa. Sige, sige. Kung gusto niyang makikipaglaro ako sa kanya ng malaki. Nagkunwari akong mahiyain at masunurin, at agad na inilapit ang aking mukha. Nang masigla niyang nanlaki ang kanyang mga mata, iniisip na hahalikan ko ang palakang iyon, ang aking daliri na nakatago sa aking manggas ay pamitik dito. Isang daloy ng purong enerhiya ng yang ang agad na lumabas mula sa dulo ng aking daliri. Tama ang tama sa namamagang tiyan ng palaka. Ang nilalang, na puno ng enerhiya ng yang, ay agad na tumalon. Ang matigas at tuyot na palaka ay biglang nagpakawala ng kakaiba at nakakarinig na sigaw, ang 4 na binti nito ay marahas na sumisipa, at sumugod patungo sa mukha ni Bai Dingding. Nagulat si Bai Dingding at mabilis na itinulak ang palaka palayo, ngunit agad itong tumalon sa kanyang binti. Sigaw ni Bai Dingding at mabilis na sinipa ang palaka. Lahat ng nasa paligid ay nakatitig sa gulat at tahimik. Pinadyak ni Bai Dingding ang kanyang mga paa sa galit, namutla ang kanyang mukha. Hindi niya maintindihan, ang palaka ay nakahiga lang kanina, kaya paano ito biglang nabuhay muli. Nang makita ang kanyang magulo na hitsura, nagkunwari akong nalilito at sadyang nagtanong ng malakas, Dingding, anong problema? Isang palaka ba ang nagkokokak kanina lang? Hindi, hindi. Mr. Chenan, nagkamali ka ng narinig. Nang inag siya at sinubukang maging mahinahon. Hindi ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang pas ang gala. Itinaboy ko ito. Kaya pala pas ang gala. Sinadya kong ipagpaliban ang aking sasabihin at walang kamalay-malay na tumanggo. Pagkatapos ay biglang nanlamig ang aking mga mata. Hinawakan ni Renda ang kanyang pulso. Kung maayos ang lahat, Dingding, ituloy na natin. Handa na ako. Hinatak ni Tran Anong ang kamay ko. Agad na nataranta si Bai Dingding, sinusubukang pumiglas mula sa pagkakahawak ko. Pero mahigpit akong kumapit, hindi siya makatakas. Huwag ka nang magtagal pa, dalian mo na sa loob at isagawa ang seremonya ng kasal, mamaya na ang gabi ng kasal natin. Nang makita ang kanyang ekspresyon ng pagkataranta, agad kong naalala ang ekspresyon ng kanyang mukha noong binubuli niya ako noong bata pa ako, at isang pakiramdam ng paghihiganti ang bumalot sa akin. Bitawan mo ang kamay ko. Sino ang gustong makasama mo sa seremonya ng kasal? Ngunit ng sandaling iyon, isang dagandong ng kulog ang umalangaw sa madilim na kalangitan sa gabi. Kaagad pagkatapos, isang nakakapigil hiningang ungol ng dragon ang umalangaw mula sa kaibuturan ng mga ulap. Nanigas ang aking puso. Sus Mariosep, aksidente kong napukaw ang enerhiya ng dragon ngayon lang, at naramdaman ito ng matandang iyon ng napakabilis. Mukhang hindi ko na magagamit ng basta-basta ang enerhiya ng dragon. Kailangan ko nang bumitaw. Pero sa mga mata ni Bai Tingting, ang eksenang iyon ay nagpamukha sa akin na natakot ako nang wala sa sarili dahil sa kulog. Duwag talaga siya mula ulo hanggang paa. Hinayla niya pabalik ang kamay niya. Si Chen An ay tunay na isang bulok na patpat na sinusubukang abutin ang isang gintong plato. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka para sa akin na isagawa ang seremonya ng kasal kasama ka? Sinubukan kong pigilan ang aking galit. Galit na tanong niya sa mahinang boses, Dingding,
hindi ba't umiiyak ka lang at nagmamakaawa na pakasalan mo ako sa harap ng lahat? Kinamumuhian kita. Biro lang iyon, at talagang naniwala ka. Pagkasabi nito, umatras siya ng 2 hakbang, inayos ang kanyang magulo na buhok, at tumingin sa akin ng may pangungot siya na may sarkastiko na ekspresyon. Shen, gusto mo akong pumirma ng kontrata sa iyo? Sige. Umukit ang mga labi ni Bai Dingding sa isang malamig at makabuluhang ngiti. Pero nasaktan mo ako ngayon lang. Ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad, at pag-iisipan ko ito. Ang mga babaeng nanonood sa dramang nagaganap sa kanilang paligid, na ngayon ay parang mga matataas at makapangyarihang reyna, ay sumang-ayon. Lumuhad ka. Hindi ka ba nagmamakaawa sa amin na pumirma ng kontrata sa iyo? Siguro ay palalambutan namin ang aming mga puso at sumang-ayon. Isang nakabibinging tawanan ang sumabog. Huminga ako ng malalim, malamig ang boses ko, huwag mong kalimutan, kung hindi dahil sa kontrata ko sa dugo ng dragon noon, wala ka sa kinaroroonan mo ngayon. Kung may mangyari sa akin, maghintay ka lang at tingnan kung paano bababa ang iyong cultivation. Isang malaking sakuna ang malapit nang mangyari sa akin. Nang marinig ito, mapanghamak na tumawa si Bai Dingding, huwag mo akong subukang takutin gamit ang mga salitang iyan. Ang pamilya Bai natin ngayon ay may mga ari-arian na nagkakahalaga ng mahigit 100 bilyon, at imposibleng tumanggi tayo. Kahit wala ka, isa pa rin tayong prestihiyosong pamilya. Habang nagsasalita siya, bahagyang kumurap ang kanyang mga mata. Hindi mo ba gustong ibalik ang dugo mo? Sige. Ibabalik ko ito sa iyo ngayon din. Mas mahigit habang nagsasalita siya, agresibo niyang inabot ang isang nakatagong kompartamento sa kanyang bag, hinugot ang isang gusot na itim na plastic bag, at malakas na inihagis ito sa aking mukha. Instinctively akong tumingin sa ibaba, para lamang makita ang isang sanitary pad sa loob. Parang hinampas ako sa ulo, halos hindi makapaniwala sa aking nakita. Matagal na ang nakalipas, ang ibinigay ko sa kanila ay mahalagang dugo ng dragon, at ang ibinabalik niya sa akin ngayon ay isang bagay na marumi. Galit na galit ako. Nang makita ito, inilabas din ng ibang mga babae ang kanilang mga inihandang itim na plastic bag at inihagis lahat sa akin. Lumabas na handa na sila. Nang inag ang buong katawan ko, ang kahihiyan ay nagpakuyom sa aking mga kamao, nakatitig sa kanilang mga nakakasuklim na mukha. Shenlong, anong ginagawa mo dyan? Dalian mo at pulutin mo ang dugo ng dragon mo. Nako, nakalimutan kong bulag pala siya. Ang mga dalagang ito mula sa mayayamang pamilya, na karaniwang nagkukunwaring marangal at elegante, ngayon ay pawang may masamang balak sa kanilang mga mata. Tiningnan nila ang aking kaawa-awang kalagayan mula sa itaas, isang malamig at sarkastiko na ngiti sa kanilang mga labi, ang kanilang mga mata ay puno ng kasiyahan at kahusayan ng mga nasa kapangyarihan. Pero napansin kong nagsisimula ng dumilim ang kanilang mga kunot sa noo. Ito ay isang senyales na malapit nang bumagsak ang kanilang kapalaran. Natatakot ako na ngayong gabi, hindi lamang ako mabubuhay, kundi pati na rin sila, tulad ko, ay malapit na sa kanilang katapusan. Gayunpaman, mayabang pa rin sila, lalo na si Bai Dingding, na tila nag-iisip na sa wakas ay nabayaran na niya ang kanyang utang na loob. Tumawa sila ng pangungot siya, walang kamalay-malay na isang malaking apoy ang malapit nang limunin sila. Sa sandaling iyon, bigla akong tumangala at napagtanto na, nang hindi ko namamalayan, ang madilim na kalangitan ay natatakpan na ngayon ng maitim na ulap. Maaari kayang naramdaman ng hari ng dragon ang aking presensya at malapit na akong limunin. Yumuko ako at tiningnan ang supot na brocade na iniwan sa akin ng aking Panginoon. Binalaan ako ng aking Panginoon na huwag itong buksan maliban kung talagang kinakailangan. Ano ang nasa loob? Mas mahigit, Dragon Blood, nabayaran ka na namin. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, dali, putulin mo na ang pakikipagtipan. Itinuro ako ni Bai Tingting at sinabing, sinipa ko ang mga maruruming supot na iyon at sumigaw sa kanila, sino ang may gusto ng basura mo? Alisin mo lahat, at kung hindi ako mabubuhay ngayong gabi, ililibing kayong lahat kasama ko. Ang pahayag na iyon ay nagpagalit sa lahat ng 18 babae. Galit na tinitigan nila ako, ang ilan ay nanunuya, ang iba ay sadyang hindi naniniwala sa aking mga salita. Nang ahas siyang sabihin na ililibing kami kasama niya ngayong gabi, ito ang pinakakatawa-tawang bagay sa mundo. Inayos ni Mong Zhao ang kanyang make-up habang tinutokso siya.
Ang Dragon Blood ay naibalik na sa iyo, huwag kang maging walang utang na loob. Hindi ko sila pinansin, binuksan ko ang supot na seda na nasa aking kamay. Sa loob ay isang pulang sertipiko ng kasal. Ang isang bahagi ng sertipiko ay naglalaman ng aking petsa ng kapanganakan, habang ang kabilang bahagi ay naglalaman ng chart ng kapanganakan ng isang dalaga. Ngunit natigilan ako, malinaw na hindi ito ang kapalaran ng isang dalagang phoenix. Habang ako ay nasa gulat pa rin, isang nakasisilaw na asol na liwanag ang sumilay sa madilim na kalangitan sa gabi. Isang pamilyar, malamig, at dominanteng boses ang bumaba mula sa itaas, umalangaw sa buong patio. Tingnan natin kung sino ang hindi maglalakas loob na magpakasal ngayong gabi. Kasabay ng paglaho ng boses, isang napakalaking presyon ang bumaba. Si Bai Tingting at ang iba pa, na malapit nang umalis sa patio, ay naramdaman ang paghina ng kanilang mga tuhod, hindi makagalaw sa ilalim ng mapang-epeng puwersa. Bigla akong tumangala at nakita ang isang nakamamanghang figure na nakasuot ng asol na roba na nakaupo sa ambi. Ang kanyang dumadaloy na roba ay lumipad sa parang panaginip na liwanag ng buwan. Bagamat nasa kanyang espiritual na anyo, ang kanyang mga titig ay matalas na parang kutsilyo, malamig na tinatangay ang nanginginig na mga kababaihan. Ano, may nakuha ka na at ngayon ay maghuhugas ka na lang ng kamay mo. Sa tingin mo ba talaga ay wala nang natitira sa pamilyang Liu? May bahid ng pangungutya ang boses niya, ngunit may bahid ng pangangibabaw. Liu Immortal, hindi naman sa hindi tayo magkasundo, kundi dahil lang sa ganito siya, paano tayo magpapakasal? Pagmamakaawa ni Ziyang Chengcheng, puno ng hinanakit ang boses, at naglakas loob ang mga nasa tabi niya na sumama. Tama, bukod pa riyan, hindi pa sigurado kung mabubuhay siya sa gabing iyon. Dapat ba tayong maging mga mortal bago pa man tayo makapasok sa gate? Tumahimik ka. Nanliit ang magagandang mata ni Liu Luoli, at sa isang pitik ng kanyang mahabang manggas, isang di nakikitang bugzo ng hangin ang umihip, na nagpalipad ng alikabok at bumagsak sa mga babae. Natisod ang buong grupo, napaatras ng ilang hakbang, bawat isa ay nahuhulog ng alanganin, galit ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Ngunit malinaw kong nakita ang medyo malinaw na figure ng aking Panginoon, mas nanghina pa ng gamitin ang spell, bahagyang umuugoy. Naninikip ang puso ko, hindi ko matiis na makitang patuloy na nauubos ng aking Panginoon ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, kaya mabilis akong lumapit upang protektahan siya. Tama na, kung ayaw nila, ayaw din namin. Sinadya kong magpanggap na walang takot, malamig na tinawanan ng mga babae, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, natagpuan na ng aking Panginoon ang kanyang ikalabinsyam na nakatadhana para sa kanyang Phoenix Maiden, mas mabuti kaysa sa inyong lahat. Kahit na bumaba kayo para magmakaawa sa akin mamaya, huli na ang lahat. Nang marinig ang sinabi ko, nagpalitan ng tingin sina Bai Tingting at Su Mengzhou at agad na nagpakita ng ekspresyon ng ginhawa. Ha, kaya may backup plan. Mas mabuti pa iyon, wala na itong kinalaman sa atin. Dahil sa takot na baka magbago ang isip namin, dali-daling nagsalita ang mga babae ng ilang sarkastiko bago tumakas palabas ng patio na parang mga refugee. Kasabay ng nakabibinging dagandong ng kanilang mga makina, 18 supercar ang kumari pa ng takbo palayo sa takot. Iminulat ko ang mga mata ni Longtong, malamig na pinanood silang umalis. Habang palabas sila ng gate ng patio, mabilis na dumilim ang mga kilay ng bawat isa sa kanila. Ang unang hiniram na gininto ang liwanag ay naglaho, napalitan ng isang makapal at madilim na aura. Maliwanag, isa itong nakakatakot na senyales. Sa wakas, tumahimik ang looban. Bago pa ako makabawi, tumalon pababa si Liu Luoli, lumapag mismo sa harap ko. Ang kanyang dating malamig na titig ay agad na lamambot, naging malalim at hindi maintindihan. Itinaas niya ang kanyang nagyayelong mga daliri, marahang pinunasan ang dumi sa aking mukha, ang kanyang boses ay may pamilyar na pahiwatig ng panunokso at pagmamahal. Tanga ka, nakalimutan mo pa nga si Master ngayon lang. Tiningnan ko ang sertipiko ng kasal na hawak ko, nanunuyo ang lalamunan ko. Master, sinasabi ko lang yan para asarin sila. At ang mga petsa ng kapanganakan sa sertipiko ng kasal na ito. Hindi direktang sumagot si Liu Luoli, kundi yumuko siya malapit sa aking tainga, ang kanyang hininga ay mabango na parang mga orkidyos. Bumulong siya, walang babaeng ikalabinsyam sa simula pa lang. Natatakot ka ba? Ako. Hindi ako natatakot. Tumangala ako,
Ang aking mga mata ay puno ng katigasan ng ulo. Kahit nalamunin ako ng hari ng dragon, hindi na ako magmamakaawa sa mga babaeng iyon. Matapos akong marinig, tumawa si Liu Luoli, at nang magsasalita na sana siya, isang kidlat ang lumitaw sa langit. Sa sumunod na segundo, bumuhos ang ulan na parang isang napakalakas na ulan. Nagulat ako. Paparating na kaya ang hari ng dragon? Tumangala si Liu Luoli sa langit, ang kanyang mukha ay malungkot, at mabilis akong hinayla papasok sa bahay, at mahigpit na isinara ang pinto. Nang matapos ang lahat, itinaas niya ang kanyang mga kamay upang haplasan ang aking mukha, ang kanyang mga matang napakaamo na tila malapit ng maluha, at bumulong sa akin, kung ayaw nilang lahat na pakasalan ka, hayaan mong pakasalan ka ng iyong Panginoon, ha? Ano? Natigilan ako. Maaari kayang ang ibang babae sa kontrata ng kasal ay ang aking Panginoon. Noon ko biglang naalala na ito ay ang chart ng kapanganakan ng isang babaeng ahas. Hindi ba maaring ang aking Panginoon ay isang diwata kundi isang ahas? Ano? Tinatanggihan mo ang iyong Panginoon? Hindi, hindi. Paano nangyari iyon? Yumuko ako. Wala nang oras. Malapit lang ang hari ng dragon. Kung gusto mong mabuhay, pumunta ka at pakasalan mo ako ngayon. Hindi mo ako binibigyan ng pahintulot na tumanggi. Hinayla niya ako pababa sa harap ng simpleng pangunahing bahay. Sinundan niya ang kanyang direksyon, nagdikit ang aking noo at ang aking Panginoon. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Bigyan mo ako ng isang patak ng dugo ng dragon. Biglang nagsalita si Liu Luoli, sa sobrang kaba ko, hindi ako nakapag-isip ng maayos at isinubo ko ang daliri ko sa bibig ko, kinakagat ko ito ng malakas hanggang sa damyugo ito. Umalis ang sariwang dugo, at agad na humakbang si Liu Luoli, isinuot ko rin ang daliri ko sa bibig niya. Nang inag ang buong katawan ko, at isang manhid at parang kuryenteng sensasyon ang agad na kumalat sa buong katawan ko. Mabilis kong iniwas ang mukha ko, hindi ko siya tinangkang tingnan, pero sa ganoong paraan, ang katawan ng aking Panginoon ay naglalaman din ng dugo ng aking dragon. Matapos bendahan ang aking sugat, sumulyap ang aking Panginoon sa bintana, at lalong bumigat ang kanyang tingin. Dahil sa sandaling iyon, sa labas ng bintana, kumidlat at dumagundong ang kulog, at bahagya ko pang narinig ang ungol ng dragon. Asawa, handa ka na ba? Susunod, pupunta tayo sa silid ng mga ikakasal. Namula ang aking mukha, bumilis ang tibok ng aking puso, at tumango na lang ako bago sumunod sa aking Panginoon papasok sa silid. Sa madilim na silid, nag-atubili ako ng matagal bago naglakas loob na iabot ang aking nanginginig na kamay at ibinalot ito sa payat na baywang ng aking Panginoon. Malinaw ko pang naririnig ang sarili kong tibok ng puso. Hindi ko pa nagagawa ang ganito dati, at habang inaasahan ko ito, nakaramdam din ako ng hindi maipaliwanag na pagkakasala. Hindi tumanggi ang aking Panginoon, sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Doon ko napagtanto kung gaano kainit ang pakiramdam ng kanyang nagyayelong katawan. Ang kanyang boses ay mahina ngunit mapang-akit, na parang natutunaw sa aking puso. Nanigas ang buong katawan ko, at hindi ko maiwasang magtanong, Panginoon, sulit ba na masaktan ang hari ng dragon para sa akin? Dahan-daang itinaas ni Liu Luoli ang kanyang ulo, isang pilyong kislap sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang daliri at marahang gumuhit ng bilog sa aking dibdib. Handgal na babae, huwag mo nang masyadong isipin iyon. Hindi ako ganoon kagaling. 18 taon na ang nakalilipas, nabigo ang aking pagbabagong anyo bilang isang dragon, at pinahihirapan ako ng malamig na lason hanggang sa halos patay na ako. Nang makilala kita, nang hawakan ko ang iyong purong yang nakatawan, tulad ng sa isang anak ng dragon, saka lang ako nakaramdam ng kaunting init. Natigilan ako, may bahid ng pagkadismaya na bumangon sa aking puso, ngunit nagpa siya akong gumanti, hinayaan itong magpainit sa akin ng kaunti. Bigla akong itinulak palayo ng aking Panginoon, at binuksan ang ilaw. Natigilan ako sa kinatatayuan, blonde ka ang aking mukha. Hindi kaya ako tipo ng aking Panginoon. Tiningnan ako ni Liu Luoli, marahang natawa, saka seryosong sinabi, sa ngayon ay isa ka pa ring mortal, masyadong mahina ang iyong pisikal na cultivation. Sa pagpapatuloy nito, natatakot akong hindi mo kayang tiisin ang mga karmic consequences. Pagkatapos, kumuha siya ng isang dakot na kanin mula sa kanyang dibdib at inilagay ito sa kama. Ito ay 5 kulay na kanin. Uminom ng isang butil araw-araw.
Makakatulong ito sa pagpapatatag ng iyong pisikal na katawan. Kapag nakolekta mo na ang dugong utang sa iyo ng 18 babae, saka ka lamang magkakaroon ng pagbabago. Tumigil si Liu Luoli, pagkatapos ay yumuko at nagpatuloy, halika, hanapin mo ako. Kaagad pagkatapos, bumaba siya sa kama at lumabas, dala ang isang papel na effigy na kapareho ko, sinasabing gamitin ito sa aking lugar, marahil ay maaari itong magligtas ng aking buhay para sa isa pang taon. Sa taong ito, kinailangan kong maghanap ng paraan upang mapapunta ang mga babaeng Phoenix na iyon at pakasalan ako. Kung hindi, maaaring bumalik ang hari ng dragon at kunin ang buhay ko anumang oras. Matapos ibigay ang mga tagubaylang ito, bahagyang natisod siya, napabuntong hininga, at natamba. Mabilis ko siyang niyakap. Guro, anong problema? Sa pilitan kang umalis sa pag-iisa ngayon lang, at sinipsip pa ang dugo ng dragon ko, hindi na ako makatiis pa. Namutla ang mukha ni Liu Luoli, nagsimulang maging malinaw ang kanyang katawan, at sa wakas ay naging isang daloy ng berdeng ilaw na pumasok sa sertipiko ng kasal. Asawa, tumakas ka agad. Bagamat ang enerhiya ng dragon ko ay itatago para sa taong ito, tinakpen na ng hari ng dragon ang lugar na ito. Maaga o huli, maghahanap siya rito. Habang naglalaho ang mga huling salita, tuluyan ding namatay ang liwanag sa sertipiko ng kasal. Bigla, isang kidlat ang tumama sa patio, ang lumang bahay ay marahas na nayanig, at ang mga tile ay bumagsak sa lupa. Dahil sa mahiwagang kapangyarihan ng aking Panginoon upang protektahan ito, ang nakakatakot na kapangyarihan ng dragon ay agad na bumaba tulad ng bunduktay, dinurog ako hanggang sa puntong halos hindi ako makahinga. Hindi ako nag-atubili kahit isang segundo. Nagmadali akong lumabas sa gitna ng malakas na ulan, tumakbo ng mahigit 5 milya. Nang nag-aalab ang aking mga baga, isang malakas na dagandong ang umalangaw mula sa likuran. Instingtibo kong inilingon ang aking ulo upang lumingon, sa malayo, nagliliyab ang apoy sa langit, nilamon ng apoy ang bahay ng aking Panginoon. Mas mahigit mas mahigit mas mahigit mas mahigit sa ilalim ng kidlat, isang napakalaking itim na anino ang nakapulupot sa mga ulap. Tunay na lumitaw ang hari ng dragon, isang hindi may lalarawang mapang-apeng pakiramdam ang agad na bumalot sa akin. Kung hindi ako tumakbo ngayon, tiyak na namatay na ako. Tunay ngang mabagsik ang matandang iyon. Naisip ko na pagkatapos magtago rito at doon sa loob ng 18 taon, ngayon na ang katapusan ng miserableng buhay na iyon. Pero hanggang kailan ko pa kayang tiisin ang buhay na ito ng pagtatago at pagkukubli? Kailangan ko pa bang maghanap ng babaeng Phoenix na makakasama ko sa kontrata bawat taon mula ngayon para lang mabuhay? Kung mabubuhay ako hanggang 80, kakailanganin kong maghanap ng 62 babaeng Phoenix na makakasama ko sa kontrata. Kailan ko kaya mararating ang katapusan ng buhay na ito? Biglang sumagi sa isip ko ang isang nakakabaliw na kaisipan. Iisa lang ang paraan para wakasan ang buhay na ito, ang patayin ang hari ng dragon. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pag-iisip kung paano maghayganti sa 18 babaeng nagpapahirap sa akin. Pagkalipas ng 6 na buwan, isang bagong tindahan na tinatawag na Wenshinjai ang lumitaw sa Jiangcheng. Hindi kalakihan ang tindahan, ngunit ang mga patakaran nito ay kakaiba, isang sesyon lamang ng panghuhula bawat araw, walang pagbabago sa presyo, para lamang sa mga may nakatadhana na koneksyon. Naupo ako sa isang malaking upuan, iniikot ang 2 walnut sa aking kamay, isang custom-made na, kalahating maskara sa mukha na nagtatago ng aking anyo. Sa nakalipas na 6 na buwan, salamat sa 5 kulay na bigas na iniwan ng aking Panginoon, hindi ko lamang napatatag ang aking pisikal na katawan kundi nagising din ang isang bahagi ng kapangyarihan ng Dragon Eye, na nagpapahintulot sa akin na makita ang mga kapalaran at karma ng mga tao. Hindi ako sigurado kung gaano kalakas ang enerhiyang ito, pero sapat na ito para magbukas ng tindahan ng panghuhula. Medyo kilala ang tindahan ko sa lugar na ito at kumikita ako ng maayos, pero hindi iyon ang tunay kong layunin. Ang tunay kong layunin ay maghintay na may isdang kumagat sa pain. Hanggang ngayon, maaari ko bang itanong kung nandito ang amo? Isang mahiyain na boses ang umalangaw mula sa labas ng pinto. Natigilan ang kamay ko, na parang walnut, at isang malamig na ngiti ang pumulupot sa aking mga labi. Hindi ko malilimutan ang boses na ito, kahit akin pa ito. Bay Dingding, sa wakas ay dumating ka na.
Tuloy ka. Sinubukan kong pigilan ang labis na tuwa sa aking puso, sadyang ibinaba ang aking boses. Ginaya ang itsura ng isang matalinong tao sa totoong buhay, isang matangkad na figure ang bumukas ng pinto at pumasok. Kung ikukumpara sa 6 na buwan na ang nakalilipas, ang mayabang na dalagang iyon mula sa pamilya ng mga langis ay ngayon ay naglalabas ng isang hindi mapagkakamalang aura ng pagkapagod at takot. Naninigas ang kanyang mga kaba, ang kanyang mga mata ay lumilibot na parang may sumusunod sa kanya na maruming bagay. Pagpasok pa lang niya, napaluhod siya ng may malakas na kalabog. Sinubukan kong magmukhang malalim, humigop ng tsaa, alam na alam ko kung ano ang sanhi ng kanyang paghihirap. Guro, sa nakalipas na 6 na buwan, gabi-gabi akong binabangungot. Nanaginip ako ng isang higanteng palaka na nakahiga sa ibabaw ko, sinisipsip ang hangin sa akin. Ako. Bukod pa rito, simula nang managinip ako ng ganoon, unti-unti nang bumababa ang mga order ng kumpanya. Nababaliw na talaga ako. Sa pagtingin sa kanyang kaawa-awang kalagayan, sa loob-loob ko ay napangisi ako. Base sa kanyang hitsura, hindi siya mukhang sinasapian ng masasamang espiritu, kundi parang pinaghihigantihan siya. Pag-isipan mong mabuti, may nagawa ka na bang imoralidad? Natigilan si Bai Dingding, lumingalinga ang kanyang mga mata, mabilis na ipinagtatanggol ang sarili. Hindi, gumagawa pa nga ako ng gawaing pangkawang gawa. Sa puntong ito, tila bigla siyang may naalala, lumingalinga ang kanyang mga mata, agad na nagmukhang biktima. Ah, tama, 6 na buwan na ang nakalilipas, may isang bulag na gustong kumapit sa akin. Nang taong iyon, nilinlang ang mga magulang ko para ayusin ang kasal para sa akin. Pinilit ako ng bulag na iyon na pakasalan siya. Noong panahong iyon, para protektahan ang aking sarili, bahagya ko lang siyang nasaktan. Guro, naging multo ba siya pagkatapos niyang mamatay at pagkatapos ay ginugulo ako? Narinig ko ito, halos humagalpak ako ng tawa sa galit. Dahil sa kanyang mga salita, ako ang naging kontrabida na pumilit sa kasal, habang siya naman ang naging inosente. Guro, pakiligtas po ako. Babayaran ko ang kahit anong halaga. Hindi magiging madaling lutasin ito ng mapayapa. Nagkalkula ako sandali at sinabi, mukhang hindi ordinaryong tao ang taong pinukaw mo, di ba? Natigilan si Bai Dingding, pagkatapos ay tumango, sabihin mo sa akin ng tapat na ang kabilang panig ay si Longzi. Ang isang utang ay dapat bayaran sa kalaunan. Kung gayon, bayaran mo ako, at ililigtas kita. Hindi nakapagsalita si Bai Dingding, nakatingin sa akin ng may kawalan ng paniniwala. Guro, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi nga kita kilala, paano kita mababayaran? Nang makita ang takot na ekspresyon ni Bai Dingding, halos matawa ako. Nagbibiro lang ako, naipakita ko na sa kanya ang paraan. Bayaran mo ng buo ang utang, at maaayos din ang lahat. Pero namatay siya ng gabing iyon, malay mo, baka naging multo na siya ngayon. Posible kayang magpakasal ako sa isang demonyo. Hindi ako sumagot. Nang makita ang aking katahimikan, kumurap ang mga mata ni Bai Dingding, ang kanyang ekspresyon ay lubhang nag-iba, na parang bigla siyang nakapagdesisyon. Tumayo siya, lumapit, lumingon, at umupo sa mesa sa harap ko, nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Anong ginagawa mo? Tumangala ako sa kanya, nagtataka. Pasensya na, naging bastos ako ngayon lang. Hanggat handang tumulong ang Panginoon, susundin ko ang anumang sabihin niya. Habang nagsasalita siya, iniabot niya ang kanyang kamay sa akin. Napaatras ako, mabilis na binawi ang aking kamay, nanlamig ang aking puso. Hindi ko akalain na magiging ganito siya kakasual sa isang estranghero para maiwasan ang kapahamakan. Naalala ko ang kanyang dating arrogant na kilos sa akin, wala akong naramdaman kundi mapait na irony. Nakita ang aking hindi natitinag na reaksyon, tumalon siya pababa ng mesa at hinayla ako papunta sa panloob na silid. Kung alam niya na ang lalaking malapit na niyang tapusin ang kanyang kasal ay walang iba kundi si Chen An, ang lalaking minsan niyang kinamumuhian, iniisip ko kung ano kaya ang ekspresyon na ipapakita niya. Huwag kang magmadali, mag-isip kang mabuti. May kapansanan ako, bulag ako. Ayos lang, wala akong pakialam. Sagot ni Bai Dingding nang walang pag-aalinlangan. Sa aking puso, napangisi ako. Kung talagang wala siyang kinikimkim na sama ng loob, bakit niya ako pinahiya ng ganito noon? Wala talaga akong kinikimkim na sama ng loob. Lumapit si Bai Dingding, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal.
Ngunit itinulak ko siya palayo. Wala siyang kinikimkim na sama ng loob, pero ako. Natamba si Bai Dingding sa lupa, natigilan, habang tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Marahil ay hindi pa siya napahiya ng ganito noon. Guro, ano nga ba ang nagawa ko para masaktan ka? Bakit mo ako tinatrato ng ganito? Bamantong hininga ako, dahan-daang tinanggal ang maskara sa aking mukha, at bumalik sa aking tunay na boses. Nanlaki ang mga mata ni Bai Dingding at tiningnan akong mabuti kung sino ako. Biglang tumangala si Bai Dingding, agad na nanigas ang kanyang buong katawan. Shen-an, bakit ka ba? Bakit buhay ka pa? Gusto niyang tumakbo palayo, ngunit nanghihina ang kanyang mga binti, at hindi siya makatayo. Pagkaraan ng mahabang panahon, tila gumawa siya ng isang uri ng desisyon, mahigpit na kumapit sa aking binti, itinaas ang kanyang maselang mukha, naglagay ng isang kaawa-awa at inosenteng ekspresyon. Kuya Chen-an, alam kong mali ako. Sa totoo lang, noong gabing iyon ay napilitan ako. Si Su Mengzhou at ang kanyang grupo ang pumilit sa akin na gawin iyon. At ang mga bagay na ginawa ko sa iyo noong bata pa tayo ay dahil din sa interesado ang mga tao sa iyo. Natawa ako nang marinig ito. Interesado sa akin, di ba? Malinaw na tinatrato lang nila ako na parang aso na pinapatnubayan kung kinakailangan. Nang gabing iyon, nang mag-overreact siya, lahat ay tumayo at sinabing gusto nila akong pakasalan, at tunay na may hawak akong isang kislap ng pag-asa. Akala ko bata pa siya at walang muwang noon, ngunit ang natanggap ko ay isang napakasamang kahihiyan. Paano ko siya mapapatawad? Ang aking kapatid na si Tran-an, ay nakabawi ng kanyang kahinahunan, ngunit nagulat lamang sa nakikita sa harap niya. Hindi niya alam kung kailan niya binubuksan ang zipper ng kanyang jacket, na nagpapakita ng kanyang mga panloob na damit, ang kanyang mga mata ngayon ay mapang-akit at kaakit-akit. Patawarin mo lang ako, at pagkatapos kitang pakasalan, sisikapin kong mahalin ka. Lahat ng pinilit kong gawin mo para sa akin araw-araw noon, doble ang babayaran ko sa iyo mamaya, okay. Umagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang nagsasalita siya, tila naghihintay ng aking kapatawaran. Ngunit minsan na akong naloko ng isang babae, paano ako madaling mahuhulog sa kanyang patibong sa pangalawang pagkakataon. Naiinis kong itinulak ang kanyang kamay, malamig na sinabi, huwag mo nang sabihin sa akin ang mga salitang iyan. Pirmahan mo ang blood pact. Sa loob ng isang taon, gagawin mo ang anumang iutos ko sa iyo. Kung hindi mo ako kayang ipagwalang bahala, hindi lang ito dahil sa gutom o kakulangan ng tulog. Nanatiling tahimik si Bai Dingding ng matagal, pagkatapos ay pinunasan ang kanyang mga luha, tumanggo, at pagkatapos ay kinagat ang dulo ng kanyang daliri, pumirma ng isang taong blood contract sa akin. Nang makitang nakamit ko na ang aking layunin, casual kong ikinumpas ang aking kamay, nagpakawala ng isang pagsabog ng enerhiya ng dragon, pansamantalang pinipigilan ang madilim na enerhiyang umiikot sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Bai Dingding, nanghihina sa lupa, basang-basa ng malamig na pawis ang buong katawan. Inabot ko ang aking kamay at marahang tinapik ang kanyang mukha. Simple lang ang kanyang susunod na gawain, ipatawag ang natitirang 17 Phoenix Maidens dito para sa akin. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa pagkukunwaring isang salo-salo ng pasasalamat, inimbitahan silang lahat ni Bai Dingding. Dumating ang natitirang Phoenix Maidens sa isang liblib na villa na nasa kabundukan. Maliwanag ang ilaw sa Grand Hall, ngunit ang mga mayayamang dalaga, na karaniwang maluho, ay nakasimangot at hindi mapakali. Bakit hindi pa lumalabas si Dingding? Sir, napakaswerte ko nitong mga nakaraang araw. Kahit sa paglalakad ko sa kalye, nataman ako sa ulo ng isang nahuhulog na paso. Ako rin. Bumagsak ang stock ng aking kumpanya sa loob ng 3 magkakasunod na araw, kalahati ng aking mga ari-arian ay sumangga. Sa ganitong bilis, malulugi na ako. Halatang ang taong iyon ang nasa likod nito. Hindi ako dapat naging ganito kawalang puso noong araw na iyon. Naupo si Meng Zhao sa sofa. Galit na inihagis ang kanyang designer handbag sa sahig at hinayla ang kanyang buhok. Sa tabi niya, si Vuong Tran-Tran, na nakasuot ng magandang damit, ay umirap at sarkastiko na sinabi, sige na, Miss, ikaw ang nagpagalit sa pinakamasamang tao noong araw na iyon. Ngayong nangyari na ito, dapat kang mag-isip ng paraan para harapin ito. Ayokong may libing kasama ng pamilya mo. Noon din, biglang dumilim ang mga ilaw sa pasilyo.
Sa tuktok ng hagdanan sa ikalawang palapag, umalangaw ang tunog ng pag-click ng matataas na takong. Si Bai Dingding, na nakasuot ng itim na gown sa gabi, ay dahan-daang bumaba. Ngunit kakaiba, hindi siya tumayo sa gitna ng pasilyo, sa halip, magalang siyang tumabi, na parang nangunguna sa daan para sa isang napakahalagang tao. Mga kapatid, matagal na tayong hindi nagkita. Pagkasabi niya ng mga salita, isang matangkad na figure ang lumabas mula sa mga anino, nakatayo mismo sa gitna ng paningin ng lahat. Nakasuot ako ng kalahating itim na maskara, isang itim na roba, at may hawak na natitiklop na pamaypay, habang nakatingin sa kanila mula sa itaas. Bai Dingding, sino ang taong ito? Tanong ni Su Mengjiao, nakasimangot. Hindi siya pinansin ni Bai Dingding at, sa harap mismo ng lahat, lumuhad ako ng may kalabog sa aking paanan. Agad na tumahimik ang buong bulwagan, nanlalaki ang mga mata ng lahat sa hindi makapaniwala, na parang hindi sila makapaniwala na ang laging mayabang na panganay na anak na babae ng pamilyang Bai ay magiging ganito kasunod sonyeran sa isang ordinaryong lalaki. Siya, tinatawag pa rin niya akong ganoon. Marahang natawa ako, dahan-daang tinanggal ang maskara sa aking mukha, hindi na inabala pang itago ang aking mga gininto ang mata na dragon. Ang aking mga kasintahan, pagkatapos lamang ng isang taon na hindi ako nakikita, ay hindi na ako nakikilala. Shen-en, bakit ikaw? Hindi ka ba patay? Sumabog ang karamihan. Namutla ang mukha ni Wang Chengcheng sa takot, tinakpan ang kanyang bibig at umatras. Si Su Mengjiao, na parang pas ang natapakan ang buntot, ay tumalon, itinuro ako at sumisigaw. Bai Tingting, baliw ka ba? Nakikipagsabuatan ka sa kanya para mahuli kami. Mahuli kami. Bumaba ako ng hagdan ng paunti-unti, bawat hakbang ay pinapalakas ko ang kapangyarihan ng dragon sa loob ko, halos mabilawkan ko na sila. 18 taon na ang nakalilipas, hiniram mo ang dugo ng dragon ko para umangat sa kapangyarihan. Pagkalipas ng 18 taon, hayagang sinira mo ang iyong pangako, pinahiya ako, at sinabi pang ang gusto mo akong makitang mamatay. Ngayon na ang oras para bayaran ang utang kasama ang interes. Hindi pa ako natatapos magsalita nang biglang kumislap ng malakas ang itim na ilaw sa itaas ng aking ulo. Isang nakabibinging tunog ng kuryente ang pumuno sa hangin, at sumigaw ang mga babae sa takot. Bagamat hinihingal si Mengjiao, naglakas loob siyang sumigaw, mga kapatid, huwag kayong matakot. Tinatakot lang niya tayo. Sige na, hindi ako naniniwala na may magagawa siya sa atin ng mag-isa. Dahil doon, pinangunahan niya ang daan, balak nang umalis ng Velia, ngunit nang marating nila ang pinto, nalaman nilang hindi mabubuksan ang malaking pinto kahit anong mangyari. Nang sumunod na segundo, biglang bumangon ang isang nakakakilabot na hangin sa labas ng bintana, ang mga dating nakasarang pinto ay malakas na kumakalansing. Ang mga pulang parol sa labas ng Villa ay agad na naging malungkot at nakakatakot na berde, at pagkatapos ay hindi mabilang na maputlang mga mukha ang mahigpit na nakadikit sa mga bintana na mula sahig hanggang kisame, siksikan, sakam na nakatitig sa mga kababaihan sa silid. Ito ay tinatawag na pagkubkob ng bahay ng 100 multo. Ang 18 phoenix na ito, matapos suwayan ang kanilang mga panata, ay dumanas ng matinding reaksyon, ang kanilang negatibong enerhiya ay napakabigat. Kapag nagtipon sila, umaakit sila ng mga gumagala na espiritu at multo mula sa 100 milyang radius. Sa sobrang takot ni Su Mengjiao ay naging parang jelly ang kanyang mga binti, at siya ay bumagsak sa lupa. Ang mga mayayamang binibining ito ay hindi pa nakakita ng ganito dati. Lahat sila ay magkapit sa isa't isa, nanginginig, hindi na napigilan ng aking enerhiya ng dragon. Ang mga katawang ito na may sobrang lean ay walang iba kundi ang pinakamatamis na biktima sa mga mata ng mga gumagala na espiritu at multo. Nakatayo ako sa gitna ng bulwagan, malamig na pinagmamasdan sila. Dati, ako ang nagmamakaawa sa iyo, at napakayabang mo. Ngayon, pagkakataon mo na para magmakaawa sa akin. Kaya anong saloobin ang balak mong gawin? Matagal na natahimik ang lahat. Pagkatapos ay isa sa mga batang babae sa grupo ang nagtanong kay Chen-an sa nanginginig na boses, kung bawat taon ay pipili kami ng isa sa amin na pakakasalan ka, maiiwasan ba namin ang kalamidad na ito? Ngumiti ako ng makahulugan, na sinasabing, totoo iyan, ngunit basta-basta ninyong sinira ang kontrata noong taong iyon, at ngayon ay gusto ninyo itong i-renew kasama ko. Hindi pa ba huli ang lahat? Ano ang gusto ninyo?
Hindi ko rin alam kung ano ang gusto ko. Kailangan kong tingnan kung ano ang maya-alok ng bawat isa sa inyo. Nang marinig ito, natahimik ang lahat ng mga babae, yumuko, tila may pinaplano. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang humakbang si Su Mengjiao, ituro mo ako at sigawan ang lahat ng nasa paligid, huwag kayong matakot, huwag ninyong kalimutan na kailangan din niya tayo. Kung walang magpapakasal sa kanya ngayong gabi, lalamunan siya ng hari ng dragon. Nang makita ang mapang uyam na sinabi ni Su Mengjiao, ang mga babaeng kanina pa natataranta ay agad na nabawi ang kanilang kahinahunan. Tama, sa halip na tayo ang magmakaawa sa kanya, bakit hindi natin siya hayaang lumuhod at magmakaawa sa atin? Mas lalong nagmalaki si Su Mengjiao, at sumulyap sa akin ng may pagka-provoke, makinig kayo, mga kapatid, kung magtutulungan tayong lahat at walang magpapakasal sa kanya, ngayong gabi na ang kanyang kamatayan. Pagdating ng panahong iyon, tiyak na luluhod na siya at magmamakaawa sa atin na i-renew ang kontrata. Nang makita ang mapagmataas na ekspresyon ni Su Mengjiao, hindi lang ako nagalit kundi natawa rin ako, marahang pinapaypayan ang sarili ko gamit ang aking natitiklop na pamaypay. Naglakad ako papunta sa sofa sa gitna ng pasilyo at mahinahong umupo. Tila nagiging mas interesante ang mga bagay-bagay. Maghintay tayo at tingnan natin kung sino ang magmamakaawa kung kanino. Mabagal akong nagsalita, pero para linawin ito ng maaga, kung isa sa inyo ang pakakasalan ko, mabubuhay pa ako ng isa pang taon at tutulungan ko siyang maiwasan ang kalamidad na ito, na ginagarantiyahan ang kanyang panghabang buhay na kayamanan at kaluwalhatian. Kung tungkol naman sa natitirang 17 babae, ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos ng isang taon? Hindi na ako sigurado. Pagkatapos kong magsalita, tumahimik ang buong bulwagan, at unti-unting nag-ulo ang kapaligiran. Nagsimulang magiba ang tingin ng mga babae at maging maingat, palihim na pinagmamasdan ang isa't isa. Iisa lang ang lugar, na nangangahulugang kung sino man sa kanila ang magtaksil at magnakaw ng lugar na iyon, ang iba ay mapapahamak. Maaring sila ay mayabang, ngunit paano nila masisiguro na ang taong katabi nila ay kasing mayabang nila? Mr. Chen An, pumapayag akong pakasalan ka. Si Wang Chengcheng ang unang tumugon, sumugod sa aking harapan, lumuhod at niyakap ng mahigpit ang aking mga binti. Mayroon na siyang napakagandang mukha, at ngayon ay sinasadya niyang himas-himasin ang aking mga binti, ang kanyang mga mata ay puno ng pang-aakit. Ginoong Tran-an, piliin mo ako. Hindi pa ako nagmahal ng kahit sino noon, ako'y dalisay at inosente. Kung ako ang pipiliin mo, maaari mo akong tawagin kahit anong gusto mo pagkatapos. Wang Chengcheng, nahihiya ka ba? Galit na tinadyakan ni Su Mengjiao ang kanyang paa. Si Wang Chengcheng, na may bahid ng paghamak, ay nagsabi, Su Mengjiao, bakit ka nagpapanggap na mabait? Kung tutuusin, pagkatapos mong i-renew ang kontrata, kailangan mo siyang pakasalan sa lalong madaling panahon. Ano ang magiging pagkakaiba kung mas maaga ito ng isang taon o mas huli ng isang taon? Isa pa, hindi bulag si Chen An, kaya paano kung pakasalan mo siya? Umalis ka rito, nandito muna ako. Chen An, mayaman ang pamilya ko, kaya kung ibigay sa iyo ang lahat ng aking bahagi bilang dot. Agad na nawala ng kontrol ang eksena, ang mga babaeng sumisigaw kasama ni Su Mengjiao kanina ay nagsisiksikan sa akin. Natigilan si Su Mengjiao, gulat na gulat sa nakita. Naupo ako sa sofa, malamig na nakatitig sa mga babaeng phoenix sa harap ko, at sinabi, maaari kong i-renew ang kontrata sa inyong lahat, ngunit may isang kondisyon. Pamitik ang mga daliri ko, at humakbang si Bai Dingding, inabot sa akin ang isang tumpok ng mga pre-prepared blood energy contracts. Sinabi ko sa kanila na matutulungan ko silang maiwasan ang kalamidad na ito at mapangalagaan ang ari-arian ng kanilang pamilya, ngunit hindi nila maaaring patuloy na ariin ang kayamanan ng dragon. Kaagad pagkatapos, nagsimula ako ng livestream, na nangangako na kung ipamamahagi nila ang kayamanan ng dragon sa mga manunood sa screen, pipirmahan nila ang blood contract. Ngunit nang malapit ko nang pipirmahan ang kontrata sa kanila, biglang may sunod-sunod na kakaibang tunog na lumabas mula sa labas ng bintana, hindi ang hangin, kundi ang hindi mabilang na nakakarinig na sigaw. Agad kong iminulat ang aking mga mata bilang dragon at tumingin sa labas ng bintana, para lamang makita ang 100 multo, na nakapalibot sa villa, sakam na nakatitig sa loob, ngayon ay parang may nararamdamang isang nakakatakot na kaaway, na mabilis na tumatakas sa lahat ng direksyon.
Sa loob lamang ng ilang segundo, sa labas. Ang villa ay malinis na malinis, kahit ang tunog ng malakas na ulan ay tila tumigil. May mali. Para matakot ang 100 demonyo sa isang kisap mata, isang tunay na makapangyarihang nilalang ang malamang na lumitaw kamakailan. Nanigas ang puso ko, at mabilis na dumaan ang tingin ko sa mga tao sa malaking bulwagan. Kasama si Bai Dingding, na nakatayo sa tabi ko, 17 lang ang tao, isa ang kulang. Nanliit ang mga mata ko, at agad na nanlamig ang pakiramdam na kontrolado na ang lahat. Tumahimik, sigaw ko, at tumahimik ang bulwagan. Nasaan ang isa pang tao? Hinawakan ko si Bai Dingding, na pinakamalapit, nanlalamig ang mga mata ko. Sino ang ika-18 Phoenix Maiden? Bakit hindi siya pumunta? Nang inag si Bai Dingding sa banta ko, nauutol na sabi, si An Nayan. Hindi pa rin siya sumasagot sa mga mensahe sa group chat, ni hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Akala ko ayaw niyang pumunta. Si An Nayan, nang marinig ko pa lang ang pangalang iyon ay pinagpawisan na ako ng malamig. Bigla kong naalala na sa 18, si An Nayan lang ang hindi pa nakapagsalita sa akin ng masakit. Nang gabing iyon sa lumang bahay, naisip ko pa nga na kung talagang kailangan kong pumili ng isang tao, sana ay siya na iyon. Ngunit ang hindi dumating ay siya nga. Isang malalim at matunog na ungol ng dragon ang biglang sumabog mula sa tuktok ng villa. Malakas na yumanig ang buong villa, kumikislap-kislap ang mga ilaw at patay. Nanghihina si Su Mengyaw sa lupa, habang ang ibang mga babae ay nakahawak sa kanilang mga ulo, sumisigaw at nagtatago sa likuran ko. Lubos na nagbago ang aking mukha. Kasabay nito, biglang bumukas ang malaking pinto ng villa na may malakas na kalabog, at isang balingkinitang figure ang dahan-daang pumasok, si An Nayan iyon. Gayunpaman, nawala na ang ika-18 dalagang phoenix, ngunit ngayon ay wala na ang kanyang maamo at mahiyain na anyo na dati niyang taglay. Nakasuot siya ng pulang damit na may bordadong itim na dragon, ang kanyang mahabang buhok ay malayang umaalon, ang kanyang ekspresyon ay malamig, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang mapagmataas na paghamak sa mundo. Ang kontrata ay nilagdaan ng aking ina, ang aking ama ay nagtamasa ng lahat ng kayamanan at kaluwalhatian, ngunit pinipilit ako ni Vince Senador na bayaran ang utang. Pagkatapos sabihin ito, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, at sa isang iglap, ang kapaligiran sa villa ay tila nagyelo. Natakot ako nang matuklasan na ang dating mapula-pulang kutis ng 17 babae ay namumutla sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Iminulat ko ang aking mga mata na parang dragon, para lamang makita ang isang napakalaking itim na anino na nakapulupot sa likuran ni Anin, sakam na nilalamon ang puwersa ng buhay ng buong bulwagan. Ito ang hari ng dragon ng Yellow River, sa wakas ay naunawaan ko. Upang maiwasan ang kapalaran na ito, maagap na hinanap ni Anin ang hari ng dragon ng Yellow River, na nakipagkasundo sa kanya. Hahaha. Biglang humagalpak ng tawa si Anin, ngunit ang tawa ay paos at malalim, na parang dalawang boses ang pinagsama. Mabuti kong anak, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pagtitipon ng lahat ng mga pampalusog na materyales na ito at dalhin ang mga ito rito. Ngayong gabi, lalamunan ko silang lahat, at kung kakainin ko kahit ang bata, maaari kong itapon ang aking anyo ng dragon at magbagong anyo bilang isang tunay na dragon. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang napakalaki at hindi mapigil ang presyon ang bumagsak. Nanghina ang aking mga tuhod, napilitan akong mapaluhod, at isang subo ng sariwang dugo ang lumabas mula sa aking bibig. Ito ba ang tinatawag nilang fratricide? Nakaramdam ako ng isang mapang-ipang puwersa na nagmumula sa aking sariling lahi. Biglang lumitaw sa harap ko ang isang Nayan, hinawakan ang aking leeg at itinaas ako, sinimulang lumunin ang enerhiya ng dragon sa loob ko. Isang nakakasakal na pakiramdam ang agad na bumalot sa akin, lumabo ang aking paningin, at ang buhay na lumilipas ay pumuno sa akin ng walang kapantay na kawalan ng pag-asa. Malapit na ba akong mamatay? Ngunit hindi ko pa naipaghiganti ang aking ina, hindi ko pa natutupad ang aking pangako sa aking Panginoon, hindi ko pa nararanasan ang aking gabi ng kasal. Ito na ba talaga ang katapusan? Napakalamig, napakadilim, ang aking kamalayan ay lumulubog sa kailaliman. Hindi ko ito handang tanggapin. Bigla, isang makinang nagininto ang liwanag ang sumilay sa buong katawan ko. Isa na namang pinagmumulan ng kapangyarihan sa aking lahi ang nagsimulang magising.
Isang malakas na pagsabog ang sumabog mula sa lupa, na agad na sumire sa sahig ng villa. Isang haligi ng malabong tubig ng Yellow River ang pumailan lang na parang isang higanteng gripo, na nagtapon kay Annayan, na nilalamon ang enerhiya ng aking dragon, palayo. Sa gitna ng magulong alon, isang figure ang dahan-daang lumitaw. Hindi mabilang na mga mapaghiganting espiritu ang nag-iingay sa paligid. Ang hiningang iyon ay sa aking ina. Agad na tumulo ang aking mga luha. Narinig ko ang aking Panginoon na nagsabi, mula noong araw na ako ay isinilang, ang aking ina ay naselyuhan sa ilalim ng Yellow River, nagdurusa ng walang katapusang paghihirap, nagbabagong anyo bilang isang bagay na hindi tao o multo. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay nagbagong anyo bilang isang mapaghiganting multo, sinira ang selyo at nakatayo sa harap ko. Ang kawawang babaeng iyon, paano niya nagawang sirain ang aking mga plano? Ang madilim na anino na sumapi kay Annayan ay biglang sumulpat, nagbagong anyo bilang isang napakalaking itim na dragon, galit na pinupunit at kinakagat ang figure ng aking ina. Bagamat ang aking ina ay isang mapaghiganting multo na tipong yin, paulit-ulit siyang nawala ng kontrol sa harap ng hari ng dragon na tipong yang, unti-unting naglalaho ang kanyang anyo. Shenlak, kung hindi maiiwasan ang kalamidad na ito, ibigay mo ang dugo ng iyong dragon sa batang Panginoon na iyon. Pinrotektahan ka nito sa loob ng 18 taon, ngayon ay ikaw na ang baalang gumanti. Nang inag ang buong katawan ko habang pinapanood kung naglalaho ang anyo ng aking ina, pagkatapos ay tumanggo ako ng mabigat. Kinuha ko ang nagliliyab na mainit na kontrata ng kasal mula sa aking dibdib, at walang pag-aalinlangan, humarap sa takot na mga dalagang phoenix sa tabi ko at sumigaw, bakit kayo nakatayo dyan? Pirmahan ang kasunduan sa dugo at ibalik sa akin ang dugo ng dragon. Sina Bai Dingding, Wang Chengcheng, at ang iba pa, nang marinig ang aking mga salita, ay takot na, tanging ang nagawa lang nilang tumanggo ng manhid, nanginginig habang mahigpit nilang idinidiin ang kanilang mga kamay sa kasunduan sa dugo. Lumipad ang mga patak ng gininto ang dugo mula sa pagitan ng kanilang mga kilay, naipon sa aking kamay. Sa sumunod na segundo, ibinuhos ko ang lahat ng ito sa kontrata ng kasal kasama ang sarili kong dugo ng dragon. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakapangilabot na sigaw ang biglang umalangaw mula sa unahan. Bigla akong tumangala, at nagkataong nasalubong ko ang tingin ng aking ina nang lumingon siya. Ang kanyang mukha, na dati malabo, ay tila naging mas malinaw sa sandaling ito. Tumingin siya sa akin, at marahang ngumiti, mahal kong anak, noong ipinanganak kita, hindi man lang kita nakita ng maayos kahit isang beses. Mabuti na lang at lumaki kang ligtas at malusog. Sa sumunod na segundo, ang mahinang katawan ng aking ina ay tuluyang nadurog, naglaho sa gitna ng malakas na ulan. Sumigaw ang aking ina nang nakakadurog ng puso, ang kanyang puso ay sumasakit na parang hinihiwa ng kutsilyo. Ang itim na dragon ay nagpakawala ng isang nakakapangilabot na ungol, ang katawan nito ay naging isang itim na kidlat, na direktang tumatama sa aking ulo. Nang malapit na kaming hampasin ng itim na dragon, ang sertipiko ng kasal sa aking kamay ay biglang sumabog na may nakasisilaw na asul na liwanag. Umalis ka rito. Isang malamig at mapang-ipang sigaw ang umalangaw sa buong lupain. Isang napakalaking, mapanlinlang na asul na ahas ang biglang lumabas mula sa sertipiko ng kasal, na malakas na itinumba ang itim na dragon. Ang asul na liwanag ay hamupa, at isang napakagandang figure ang dahan-daang bumaba. Tumayo ka sa harap ko. Ang kanyang asul na damit ay parang isang painting, ang kanyang mahabang buhok ay umaalon, parang isang dalagang langit mula sa siyam na langit. Dahan-dahan siyang lumingon, iniunat ang kanyang malamig at pinong mga daliri, marahang itinaas ang aking mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ang kanyang boses ay mahina at halos matuno. Hangal, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na sumugod sa kanya ng ganoon? Pero sa wakas ay lumaki na ang asawa ko, kahit papaano ay hindi na siya madaling malinlang ng mga babae. Nang makita ko ang aking amo na pinoprotektahan ako, wala akong naramdamang ginhawa. Sa kabaligtaran, lalo akong nabalisa. Panginoon, umalis ka na po agad, huwag mo akong alalahanin. Ako ang target niya. Iniligtas mo na ako minsan, hindi mo na kailangang gumawa pa ng anumang kalokohan. Tiningnan ni Liu Luoli ang aking nagngangalit na kilos at biglang humagalpak ng tawa. Isang maganda ngunit lubos na malungkot na ngiti. Noong nakaraan,
Iniligtas ko siya dahil sa aking nabigong pagbabagong anyo ng dragon noong taong iyon, at ang malamig na lason na dinanas ko. Pinainit niya ang aking katawan gamit ang sarili niyang mga hibla, itinuring ko itong paraan ko ng pagbabayad sa kanya. Pero iba ang pagkakataong ito, paano ito naiiba? Sa sobrang pagkataranta ko ay halos maiyak na ako, malapit nang matapos ang buhay ko. Ano ang naging pagkakaiba nito? Humakbang ka pa, marahang ngunit matatag na itinaas ang aking mukha, tumingin ng diretso sa aking mga mata, at seryosong nagtanong, ano ang tawag mo sa akin? Panginoon, mali ako. Matatag ang boses, tawagin mo akong asawa. Hindi mo ba alam, likas na sentimental ang mga ahas, kapag nakapagdesisyon na sila, hindi na sila magbabago ng isip, mabuhay man sila o mamatay. Nabulunan ako, at nang magsasalita na sana ako, isang mabangis at mayabang na tawa ang umalangaw mula sa malayong mga guho. Umiling ang itim na dragon sa napakalaking ulo nito, lumipad pabalik sa ere, sinusuri si Liu Luoli mula ulo hanggang paa, ang mga mata nito ay puno ng paghamak at pangungutya. Akala ko isa kang uri ng immortal, ngunit lumabas na isa ka lamang maliit na ahas na nabigo sa kanyang kapigatian. Isang ahas lamang ang nang-ahas na maging walang pakundangan sa harap ng dragon na ito. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Ngayon, ako, ang dragon, ang lalamunan ka ng lubusan. Nanlamig ang mga mata ni Liu Luoli. Binitawan niya ang kamay na sumusuporta sa aking mukha, humarap sa itim na dragon, at isang nakakakilabot na aura ng hungering pumatay ang sumiklab sa paligid niya. Nang ahas ka bang hawakan ang aking asawa? Kung gayon, maglaban tayo. Kasabay nito, kumikislap siya, nag-iiba sa isang guhit ng berdeng liwanag na sumikat paitaas sa kalangitan, muling sumugod patungo sa itim na dragon. Binasag ng dalawang figure ang bubong, ang kalangitan ay agad na napuno ng kulog at kidlat, maitim na ulap ang umiikot, paminsan-minsan ay nagpapakita ng mga imahe ng ahas at dragon. Ang bawat banggaan ay may kasamang nakabibinging pagsabog, na parang babagsak na ang langit at lupa. Ngunit unti-unting nang ibabaw ang ungol ng dragon, kasabay ng isang kidlat na pumupunit sa kalangitan. Bumagsak ng malakas ang aking Panginoon sa harap ko, at nagbuga ng sariwang dugo. Nagiba ang kulay ng aking mukha, at sumugod ako upang yakapin siya. Sa sandaling ito, ang mukha ng aking Panginoon ay kasing puti ng papel. Sa kalagitnaan ng himpapawid, umikot ang itim na dragon, ang boses nito ay parang kulog. Kita mo, ito ang kapalaran. Ahas. Isa pa rin siyang ahas, walang hanggang hindi kayang magbagong anyo bilang dragon, ngunit nang ahas siyang labanan ako. Aking mabuting anak, taglay mo ang lahi ng isang tunay na dragon, ngunit umaasa ka sa isang walang kwentang demonyong tulad niya. Nakakadismaya talaga ito. Mahigpit kong niyakap si Liu Luoli, sumasakit ang puso ko, bumibigat ang paghinga ko, nararamdaman ko ang tunay na dugong dragon na dumadaloy sa katawan ko, nilalamig ako hanggang buto. Luoli, salamat sa pagprotekta sa akin habang lumalaki ako. Hindi ba't noon pa man ay gusto mo ng maging dragon? Ngayon, tutulungan kita. Sa sumunod na segundo, binaligtad ko ang lahat ng aking mga meridian, idinadala ang lahat ng dugo ng dragon sa aking puso, pagkatapos ay pilit na iniluwa ang isang subo ng dugo ng sarili kong puso, direkta sa katawan ni Liu Luoli. Huwag. Tila may napagtanto si Liu Luoli, nagpakawala ng isang malungkot na sigaw, ngunit huli na ang lahat. Isang nakasisilaw na gininto ang haligi ng liwanag ang sumiklab mula sa aking katawan at sumugod kay Liu Luoli. Naramdaman kong mabilis na nauubos ang aking buhay. Ang dating malusog kong katawan ay agad na humina. Ang enerhiya ng dragon na kasama ko mula pa noong ipinanganak ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang napakalamig, enerhiya ng yin na tumatagos sa aking mga buto. Alam ko na mula ngayon, ako ay mababalot ng kadiliman magpakailanman, magiging isang bihira at lubhang urihin na nilalang sa mundong ito. Sa gininto ang liwanag na bumabalot sa kanya, ang namamagang katawan ni Liu Luoli ay naging isang higanteng ahas. Kaagad pagkatapos, isang mahimalang eksena ang naganap. Ang kanyang orihinal na berdeng kaliskis ay agad na naging pilak puti, at apat na malalakas, malaahas na kuko ang sumibol mula sa kanyang tiyan. Isang pares ng marilag na sungay ang lumabas mula sa kanyang ulo. Sa sumunod na segundo, isang marilag, pilak puting dragon ang pumailanglang sa kalangitan. Sa sandaling iyon, ang langit at lupa ay nagbago ng kulay, at lahat ng bagay ay nanginag. Hindi,
hindi ito maaaring mangyari. Paano magiging dragon ang isang ahas? Sa wakas ay lumitaw ang takot sa mga mata ng itim na dragon nang tumalikod ito upang tumakas. Ibinuka ng pilak na dragon ang bibig nito at sa muka ng isang nakakatakot na daloy ng hininga ng dragon, agad na napigilan ang itim na dragon habang sinusubukan nitong tumakas. Kaagad pagkatapos, ang figure, gamit ang spatial power, ay kumislap, at sa isang kisap mata ay lumitaw sa itaas ng ulo ng itim na dragon. Ang kuko ng higanteng dragon, na may taglay na kapangyarihang punatan ang kawalan, ay agresibong sumisid pababa. Ang napakalaking katawan ng itim na dragon ay agad na nagbago sa isang langit na puno ng itim na ambon, pagkatapos ay naglaho kasama ng maitim na ulap sa kalangitan. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang mapalad na 7 kulay na ulap sa kalangitan, at ang enerhiya ng dragon ay bumuhos sa lupang ito na parang isang napakalakas na ulan. Ngunit sa sandaling ito, hindi ko na makayanan, nanghina ang aking katawan at ako ay natamba pa atros. Nang malapit na akong bumagsak sa lupa, isang alon ng init ang sumuporta sa akin. Sa aking pagkatulala, nakita ko ang pilak puting dragon na mabilis na lumiit, nag-anyong muli sa anyong tao, at pagkatapos ay idiniin ang noo nito sa akin. Naramdaman kong namanhid ang aking mga labi, at pagkatapos ay isang alon ng init ang damaloy sa aking katawan. Asawa, matulog ka na. Iyon ang huling tunog na narinig ko. Nagdilim ang aking paningin, at tuluyan akong nawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, ngunit dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nakahiga ako sa sarili kong kama. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa labas ng bintana. Sa mesa sa tabi ng kama ay nakalatag ang isang sobra at isang sertipiko ng kasal. Mahina kong binuksan ang sulat, at ang sulat kamay ng aking asawa, si Luoli, ang pumukaw sa aking atensyon. Sa oras na mabasa niya ito, wala na ako. Nang gabing iyon, upang tulungan akong magbagong anyo bilang isang dragon, sinira niya ang sarili niyang Dragon Meridian, na nagdusa ng negatibong reaksyon mula sa kanyang matinding kapalaran sa yin. Kahit na nahulog ako mula sa kaharian ng hari ng dragon, hindi ko lubos na magagamot ang kanyang matinding kapalaran sa yin. Maaari ko lamang ilipat ang lahat ng aking cultivation sa kanya, pansamantalang tatatakan ang kapalaran na iyon. Ngunit kailangan ko ring dumaan muli sa tribulation mula sa simula. Ang 18 Phoenix Maiden na iyon ay pumirma ng isang blood pact. Mula ngayon, isang maiden ang titira sa kanyang villa bawat taon. Upang matulungan siyang sugpuin ang kanyang matinding kapalaran sa yin, mabuhay ng maayos, at magkikita tayong muli kung pahihintulutan ng kapalaran. Mahal kong asawa, si Liuluoli. Matapos basahin ang liham, nanlaki ang aking mga mata na parang may nahulog na buhangin dito, at naramdaman ko ang natitirang init sa pahina. Handal na tao, sino ang nangangailangan sa kanila? Mula sa araw na iyon, isang kakaibang mayamang lalaki ang lumitaw sa Jiangcheng. Binabantayan niya ang isang maluwang na villa, pinapalitan ang magagandang kasintahan bawat taon, ngunit hindi niya sila ginalaw. Nakaupo lang siya nang walang sigla sa looban, naghihintay ng ganoon, habang buhay. Maraming taon ang lumipas, sa burol sa likuran, mayroong isang nag-iisang libingan. Ang lapida ay walang litrato, tanging ang nakasulat lamang, "Para kay Chen An, asawa ng aking minamahal na asawang si Liuluoli." Hamampas ang hangin sa damuhan, at isang maliit na berdeng ahas ang tila dahan-daang gumagapang, pumulupot sa paligid ng lapida. Isang gabi, 10 taon ang lumipas, sa isang sirasirang bahay na lupa sa nayon ng Linshan, isang payat at inaantok na batang lalaki ang gumapang palabas ng kama, ang kanyang inaantok na mga mata ay mabigat pa rin, at pumunta sa likod bahay upang umihi. Bigla, isang kaluskos ang narinig mula sa mga palumpong. Yumuko ang batang lalaki at tumingin sa ibaba, isang maliit at sugatang berdeng ahas ang nakapulupot doon, nakadilat ang dila. Tahimik na nakatitig sa kanya ang malinaw nitong mga pilikmata, isang kumikinang na liwanag ang sumasalamin sa tubig.